Matapos magising ni Goku ang kapangyarihan ng dalisay at maningning na Ultra Instinct, ginawa niyang bangungot ang larangan ng labanan. Tinakot niya ang lahat at nilipol ang bawat bagay na nasa kanyang paningin. Bumagsak sa kanyang harap ang di mabilang na mga tagapaglingkod at mga tagapamahala ng pagkawasa. Sa 100 tagapaglingkod, iilan na lamang ang natira. Karamihan sa mga tagapamahala ay pinaslang. Sina Beerus at ilan pang iba na lamang ang nakaligtas, basang-basa sa dugo, hingal na hingal sa takot. Napagtanto ng lahat ang nakakakilabot na katotohanan. Hindi natalo si Goku. Siya ay ipinatapon mula sa larangan ng labanan ng kapangyarihan ni Daishinkan, papunta sa madilim na kuta. Nilamon ng katahimikan ang kawalan sa paligid ni Goku. Walang oras, walang direksyon, walang tunog. Nakatayo siyang hindi gumagalaw, malalim ang paghinga. Umiikot ang kanyang ulo, para bang kagigising lang niya mula sa isang kakilakilabot na panaginip. Mahinang bulong niya sa sarili, ang huli kong naaalala, nagsasanay ako kasama sina Whis at Bardock, tapos may pagsabog, at pagkatapos nun, wala na. Pero nang tumingin siya sa sarili niyang katawan, nanigas siya. Nagbago ang kanyang balat. May kakaibang kumikislap na mga simbolong dahan-dahang gumagalaw sa ilalim nito, parang mga buhay na agos ng liwanag. Bawat simbolo ay tumitibok na parang tibok ng puso, naglalabas ng mahinang ugong na kahawig ng mga bulong ng mga espiritu. Itinaas niya ang kanyang kamay at nakita niyang tumutugon ang liwanag sa kanyang paghinga. At hindi ito titigil hanggat hindi ito nagtatapos. Ano ito? Ito ba ang enerhiya ko? Hindi ito Ultra Instinct. Iba ito. Bago pa siya makapag-isip ng higit, isang napakalakas na puwersa ang bumagsak mula sa itaas. Isang napakabigat na puwersa ang dumagan, halos durugin siya sa mismong sandali. Lumuhod siya, at ang hangin ay biglang naging napakabigat. Pinilit niyang lumaban, pero tuluyan nang nanigas ang kanyang katawan, para bang may hindi nakikitang puwersang humihila sa kanyang kaluluwa palabas. At saka, mga boses. Hindi boses ng tao, kundi magkakapatong na bulong sa mga wikang hindi maunawaan. Iwan siya, hindi pa sapat. Tigil! Umalis ka sa isip ko. Durugin magpakailanman. Walang laman, walang natira, bigo. Sumigaw si Goku, pilit na nagtitiis, pero lalo pang lumakas ang mga boses hanggang sa parang dudurog na ang kanyang isipan. Buwisit! Hindi ako titigil. Kailangan kong magpatuloy. Hindi pa. Naglaho ang mundo sa kanyang paligid at bumagsak siyang walang malay. Ang mga kumikislap na simbolo sa kanyang katawan ay isa-isang kumurap at naglaho hanggang sa bumalik siya sa kanyang normal na anyo. Pabalik sa larangan ng labanan. Lumuhod si Bardock, ang mga luha niya ay humalo sa alikabok. Hindi. Ano ang ginawa mo sa anak ko, sinumpang halimaw ka? Nakatayo si Whis ng tahimik, nakayuko ang ulo, walang magawa upang makialam. Sinamantala ng mga natitirang tagapamahala ng pagkawasak, sina Beerus, Belmod at Mosco ang pagkakataon para umatake. Pinalibutan nila si Whis, handang tapusin siya ng minsanan at tuluyan. Pero si Vegeta, hindi na matiis ang kahihiyan, oras na para tapusin ito. Damang-dama mo ba ang pagbugso? Hindi mapipigilan ang kapangyarihan ko. Isang atake lang, iyon lang ang kailangan. Sumigaw siya sa matinding galit at sumugod sa gitna ng labanan, walang awang hinihiwa ang bawat umaatake. Tikman mo ito. Akala mo mapipigilan mo pa ako. Kung ganoon, sumugod ka ulit. Isa-isa ko kayong pababagsakin. Sa itaas nila, pinanood ni Daishinkan ang kaguluhan na unti-unting lumalala. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang kamay at malamig na sinabi, tapos na. Ganito talaga ang nakatakdang mangyari. Nakatayo ang dakilang pari sa gitna ng pagkawasak, natatakpan ng anino ang kanyang mukha, may malamig na ngiting sumisiklab sa kanyang mga labi. Isang bughaw na singsing ng enerhiya ang nabuo sa ibabaw ng kanyang ulo, tahimik na umiikot, naglalabas ng liwanag na parang umaalingaw-ngaw ng mga kaluluwang nakakulong. Mahinang bulong ni Whis, kailangan nating tumakas, ngayon na. Pero bago pa siya makagalaw, pinakawala ni Daishinkan ang nakakasilaw na kislap mula sa singsing. Sa isang iglap tumigil ang lahat. Napatigil sina Whis, Vegeta, at Bardock sa kinatatayuan nila. Para bang ang oras mismo ay tumigil sa loob ng kanilang mga katawan. Sinubukan ni Whis na lumaban, pero naging bato ang kanyang mga mata. Tinangka ni Vegeta na itaas ang kanyang braso, pero nabasag ang kanyang katawan bago pa siya makagalaw kahit isang pulgada. Sa likuran nila, nakatayo si Bardock na hindi makagalaw, nanigas ang kanyang mukha sa sakit at pagkabigla, ang mga mata niya ay nakatutok pa rin sa lugar kung saan naglaho si Goku. Nagsimulang tumawa ang dakilang pari. Isang mababa at walang awang tunog na unti-unting lumakas, naging isang nakakakilabot na halakhak na umaalingaungaw. Tapos na.
Walang sinuman ang lumalabag sa mga batas. Kahit ikaw pa, Whis. Pero bago pa niya matapos ang kanyang sasabihin, isang malalim na pagyanig ang dumaluyong sa hangin. At saka may dumating na boses, isang mahinang tinig na parang bata, pero punong-puno ng hindi maipaliwanag na takot. Hindi. Hindi ito maaaring mangyari. Nagkakalas na ito. Kailangan nating tumakas. Ngayon na. Bago pa mahuli ang lahat. Nanigas ang dakilang pari. Sa unang pagkakataon, namutla ang kanyang mukha, nabura ang anumang bakas ng emosyon. Dahan-dahan siyang lumingon at doon, sa likuran niya, nakatayo si Zeno. Pero hindi ito ang Zeno na dati nilang kilala. Ang kanyang kasuotan ay nababalot ng kadiliman, ang kanyang mga mata ay dilat, wala na ang dati nitong inosenteng anyo. Nanginginig ang kanyang tinig, pagod, wasak, para bang may bahagi sa kanya na tuluyan ng nabasag. Mahina siyang nagsalita, pero ang kanyang mga salita ay nagpayanig sa buong kosmos. Tapos na, Daishinkan. Sumunod ang katahimikan. Maging ang hangin ay tumigil sa paggalaw, maging ang liwanag ay kumupa sa takot. Si Daishinkan, ang mapagmataas at tila hindi magagapi, ay hindi makasagot. Ang tingin ni Zeno ay tumago sa kanya na parang nagielong talim. Doon na unawaan ng lahat, may nagsimula ng masigit pa sa digmaan. Ilang sandali pa, dahan-dahang nagmulat ng mata si Goku. Nasa loob siya ng madilim na kuta. Marahang tumitibok ang mga pader, para bang may buhay. Mabigat ang hangin at ang kadilimang nakapaligid sa kanya ay hindi lang simpleng kawalan ng liwanag. May kamalayan ito, pinagmamasdan siya. Sumandal siya sa pader, hingal na hingal, sa kadahan-dahang tumayo. Paano ako napunta rito? Sa harap niya, may 3 anyo na nakatayo, tahimik, nakabalot sa mahahabang itim na kasuotan na nagtatago sa kanilang mga mukha. Baliktad ang kanilang aura, mga enerhiyang hindi maipaliwanag kung mabuti o masama, kundi nasa pagitan ng dalawa. Ang isa ay may hawak na napakalaking bukas na aklat. Hayaan mong gisingin ng mga salita ang tarangkahan. Bukas na ang tarangkahan. Naglalakad na siya sa atin ngayon. Sa iisang pahina nito, isang larawan ni Goku na kumikislap sa bughaw. Bumulong ng mas malalim. Nakikinig ang kapangyarihan. Sundin ang sumpa. South on Anakra, bumangon ka kampiyon. Magsalita ka sa pamamagitan namin. Kumpleto na ang ritual. May isa pang nagsalita sa baluktot na tinig, para bang marami ang nagsasalita sa iisang katawan. Siya iyon, ang tagapagdala ng gininto ang mga sagisag. Pinikit ni Goku ang kanyang mga mata. Ano ang ibig ninyong sabihin? Sino kayo? Walang sagot na dumating. Lalong bumigat ang presensya nila. Ang hangin mismo ay naging parang solid sa paligid niya. Sumiklab ang galit sa loob ni Goku. Sumabog ang kanyang enerhiya. Kung ayaw ninyong magsalita, pipilitin kong magsalita ang mga katawan ninyo. Sumugod siya pasulong, malakas na sinuntok ang isa sa kanila, pero napunit lang ang talukbong ng nilalang. Ngunit ang nakita niya ay nagpahinto sa tibok ng kanyang puso. Ang mukha nito ay hindi tao, ni anumang nilalang na nakita na niya. Nagsalita ang nilalang sa malalim at malamig na tinig na tumago sa kanyang kaluluwa. Atat ka na bang maranasan ang sarili mong pagdurusa, anak ni Goku? Sa mga salitang iyon, biglang nagbitak ang lupa sa ilalim niya, at sumabog pa itaas ang mga itim na kadena ng natutulog na enerhiya, mahigpit na pumulupot sa kanyang katawan, tumago sa kanyang laman at hanggang sa kanyang espiritu. Nagsimula silang sumipsip ng kung ano mula sa kanya, hindi lang enerhiya, kundi pati alaala. Sumigaw si Goku sa matinding sakit, pilit na kumakawala, pero lalo pang humigpit ang mga kadena. Pagkatapos, nagsalita ang 3 tagapagbantay ng sabay-sabay, umaalingaw-ngaw ang kanilang mga tinig, para bang ang buong kuta na mismo ang nagsasalita. Unang yugto. Paglilinis ng katawan. Ikalawang yugto. Pagwasak ng kalooban. Ikatlong yugto. Pagpapahirap. Sa larangan ng labanan, nagsalita si Zeno na namumutla, nanginginig ang mga mata, putol-putol ang tinig. Nagsisimula na itong magising. Si Zardoc, ang ikatlong tagapagtatag ng mga saiyan. Katahimikan. Maging ang hangin ay nanigas. Nagpalitan ng takot na mga tingin ang lahat. Ang pangalang lumabas sa mga labi ni Zeno ay tumago sa kanilang mga puso na parang malamig na talim. Nanginig ang dakilang pari at umatras, malinaw ang takot sa kanyang mukha sa unang pagkakataon. Si Bardock naman ay nanatiling nakatayo, dilat ang mga mata, kusang tumutulo ang mga luha. Zardoc, ama ko, buhay pa siya. Si Whis, na nakagapo sa loob ng kumikislap na bughaw na singsing, ay nakatitig sa di makapaniwala. Ama mo. Ang nilalang na minsang nagtangkang burahin sa pag-iral ang ama ni Zeno. Paano posibleng nabubuhay pa ang ganoon?
Nagsimulang manginig ang enerhiya sa paligid nila, para bang may nagigising sa kaibuturan ng multiverse. Dahan-dahang itinaas ng dakilang pari ang kanyang ulo at sinabi sa paos na tinig, kailangan nating umalis sa mundong ito agad. Walang sinuman ang makakaharap kay Zardoc kapag tuluyan na siyang nagising. Tahimik na tumango si Zeno, at sa isang galaw lang, bumukas ang isang bitak sa oras sa gitna ng larangan ng labanan, nilulon ang liwanag at tunog sa kailaliman nito. Mahina siyang bumulong, nanginginig ang tinig na puno ng pangamba. Babalik tayo bago tuluyang magmulat ang kanyang mga mata. Naglaho ang lahat. Sa puso ng kadiliman, dahan-dahang nagmulat ang dalawang napakalaking mata sa loob ng iniwang palasyo, kumikislap sa maputlang puting liwanag, parang bukang liwayway bago ang katapusan ng panahon. Tumayo ang estatwang bato, nalalaglag ang mga tipak mula sa katawan nito. Nagbitak ang lupa sa ilalim nito at nagsimulang umangat ang estatwa ng nakakatakot ang bagal. Sa bawat galaw ng katawan nito, libu-libong toneladang batong nanigas ang nagkadurog-durog, parang patay na balat. Umalingaw-ngaw ang tinig nito, parang ugong ng sinaunang bulkan. Gaano nakatagal mula nang ako'y mapirmi rito? Basag ang kalangitan at ang universo ay sabay-sabay na nayayanig. Sa sandaling iyon, sumabog ang buong planeta ni Zeno. Isang espiritual na pagsabog, para bang hindi na kayang tiisin ng mismong pag-iral ang presensya ng nilalang na nagising. Isang nakakatakot na katahimikan ang sumunod sa pagsabog. Pagkatapos, nagsimulang damhin ni Zardoc ang enerhiyang patuloy na humihinga sa iba't ibang universo, hanggang sa bigla siyang tumigil. Ang aurang iyon, dugo ng saiyan, umaagos pa rin sa isang nilalang. Dalawang magkaibang enerhiya ang kumibot sa kanyang pandama. Ang isa ay malayo, baluktot, nakatago sa loob ng kosmikong hamog, nag-ielo. At ang isa pa, mas malapit, mas maliit, ngunit may dalang sinaunang bakas na kahawig ng sa kanya. Humarap siya roon, tinawid ang mga universo sa isang hakbang lamang. Sa bawat galaw niya, ang mga bituin sa paligid ay kumukupas at nagiging abo. Iyon ay daigdig. Sa isang kisap mata, tahimik siyang nakatayo sa payapang kawalan sa itaas ng isang maliit na bughaw na planeta. Mahina niyang bulong, Universo 7, ang planetang ito, ang daigdig, ay napipilit. Dahan-dahan siyang bumaba, pagdikit ng kanyang mga paa sa lupa, nanginig ang buong planeta, nagkawatak-watak ang mga ulap, at ang mga karagatan ay umangat sa takot sa kanyang presensya. Ipiniit niya ang kanyang mga mata upang damhin ang tunay na pinagmumulan ng enerhiyang iyon. Nagmula ito sa isang simpleng lugar, napakaliit kumpara sa kanyang kalawakan, isang munting tahanan sa gilid ng kabundukan. Iminulat niya ang kanyang mga mata. Maging ang hangin ay nanigas. Ang enerhiyang ito, mahina ngunit dalisay, dugo ko ito. Tumigil ang hangin at naging kulay abo ang kalangitan. Itinaas ni Zardoc ang kanyang ulo, patungo sa abot tanaw, ang kanyang tinig ay may panginginig na parang paparating na unos. Dahan-dahan siyang nagsimulang maglakad patungo sa maliit na bahay na iyon. Sa loob, marahang umiiyak si Gohan, ramdam sa kaibuturan na hindi na babalik ang kanyang ama. At bigla, naramdaman niya ito. May isang bagay na hindi tao ang nakatayo sa labas mismo ng kanyang pintuan.